Ako po si RP. Next month, February, magbe-birthday na ako at magpi-50 years old na ako. At plano ko na pong mag-retire sa pagtatrabaho pero hindi sa pagnenegosyo. Kukwento ko sa inyo kung paano ko gagawin ang retirement ko. At kung ikaw ay malapit na mag-50 at wala ka pang plano mag-retire or paano gagawin ang retirement mo, panoorin nyo po to. Baka mamaya makapulot ka ng aral paano pwedeng mag-retire at the same time pwede kang makakuha pa ng pagkakakitaan at pwede kang makaipon pa ng sarili mong bahay at lupa. Gandang araw po, ako po si RP na Jim Tipo. So, next month, actually bukas, February na eh. So next month, sa February, magpi-50 na ako. At plano ko na po talagang mag-retire sa pagtatrabaho. Pero sa negosyo ko, andito pa rin ako sa negosyo ko, nakasubaybay pa rin ako sa negosyo, pero baka wala na ako doon sa opisina. Pero ikukwento ko sa inyo to, kung paano yung magandang plano ko, kung ano ang gagawin ko sa retirement ko, at baka mamaya kung wala ka pang plano, kapulutan mo pa rin to ng aral. So, ito yun. Ako kasi, parang pakiramdam ko, ngayon mag-50 ako, parang life begins at 50 sa akin. Bakit? Kasi dito, na-realize ko kasi na maikli lang ang buhay. Marirealize mo yan pag malapit ka na mag-50. So, kasi, ang average lifespan ng isang tao is 75, di ba? O given na ganun din yung edad na pwede kong abutin, 75, so may 25 years na lang ako na pwedeng mabuhay. Kung baga ganun, yung ibubuhay ko 25 years na lang. Di pa natin ibabawas doon. Baka mamaya magkasakit ka. Kaya ako, kung medyo makikita nyo ako ngayon, medyo fit ako kumpara ng mga nakaraan kasi ito yung gusto kong gift ko sa sarili ko sa 50th birthday ko. Gusto ko maging physically fit ako. Pero it doesn't mean na ganito yung tsura ko, ganito yung pangangatawan ko, is healthy na ako. Although yung mga laboratory ko, maganda naman. Pero hindi mo masabi, in the future, baka mamaya magkaroon ka ng sakit, di mo masabi. So given sa 25 years na naiiwan, parang konti na lang yun, mahigit kalahati ng buhay mo na nagugol mo na. Diba? Parang ang ikli na lang noon. Kasi yung iba, nagre-retire 55, 60, 65. So ilang taon na lang yung matitira sa iyo doon, malakas ka pa ba noon? Ako kasi, papakita ko, nagpaparagliding ako, nag-free diving ako, nagmomotorsiklo ako ng malalayo. So, itong mga bagay na to, nagagawa ko pa to habang bata pa ako. Pero hindi ko na masasabi yan pagka nagkaedad na ako. So, ngayon pa lang gusto ko, sulitin ko na, minsan na tayo mabubuhay. Ayokong dumating yung panahon na pag matanda na ako, pagsisisihan ko na, nagtrabaho ako na nagtrabaho, nagpayaman ako na nagpayaman, pero ang kapalit nun, yung kabataan at kalusugan at lakas ko. Diba? Aanuhin mo yun, may sobra-sobra kang pera, tapos wala ka ng panahon, wala ka ng lakas, wala kang kabataan. Walang silbi yun, walang silbi yun. So ito yun, kwento ko paano ko gagawin. So ngayon, mag-50 na ako, wala pa akong pag-ibig loan. Okay. So, kung di ako nagkakamali, pwede pa rin ako magpag-ibig loan, pero up to 60 years old na lang. So 10 years to pay na lang ako magkakaroon. Okay. So yun yung una kong gagawin. Although may mga naipundar na ako, pero ganito yung plano kong gawin. Okay. So una kong gagawin, gusto ko talaga na ang lifestyle na naiisip ko kasi gusto ko sa tabing dagat ako nakatira. Okay. So sa tabing dagat ako nakatira, yung kakainin ko, it's either huhulihin ko or tinanim ko. Aanihin ko yan. Okay. So isa sa pinaka-paborito ko lugar talaga, Mindoro. Okay. So, plano ko na yung retirement ko, yung una sa Mindoro. Kung Puerto Galera, mas gusto ko yon. So, sa Puerto Galera, pwede akong bumili ng property na malapit sa dagat. Okay. So, bibili ako ng property na yon, pero ito yung gagawin ko. Yung first floor, mga 200 square meters yung iniisip ko. Yung first floor, gym yan. 200 square meters na gym. Di ba? Tapos, second floor, 4 na pintuan na apartment. Okay, yung isa doon ako nakatira. Yung 3 doon, papaupahan ko. So, ngayon, given kunyari lang wala akong ibang aasahan. No? Wala akong ibang aasahan. Doon sa loan ko na yon, kumikita yung gym, kumikita yung apartment,
most likely, sapat na yung pambayad ng utang ko. Sapat na pambayad ng utang ko sa Pag-ibig at may matitira pa doon. Konti. Di ba? So, ganun ko planong gawin yung buhay ko. So, ang iniisip ko, 2 years. 2 years ako na pwedeng nakatira sa Puerto Galera. Di ba? Tapos, yung huhulihin ko, gusto ko gano'n, first thing in the morning, it's either mga ngawel, spear fishing, kahit anong klase ng panghuhuli sa isda, gusto kong gawin. Yun yung lifestyle na gusto ko. Tapos, it's either itatanim ko yung mga kakainin ko, aanihin, or doon na lang din sa may community bibilin, di ba? So, sobrang fresh. 2 years. Bakit 2 years, di ba? Siyempre, after 2 years, gusto ko naman umiba ng lugar, di ba? Yun yung kagandahan nun. So, 2 years, nababayaran mo yung utang mo sa bangko. So, may matitira ka pang 8 years. Okay lang yun. Ngayon, ang susunod kong gagawin, lipat naman tayo ng Bohol. Okay? Gagawin ko uli yung sistema na gagawin ko. Uutang ako sa bangko na to ngayon, sa bangko. Kasi sa Pag-ibig, isang beses ka lang makakautang. Not unless, below 6 million yung inutang mo. Kasi kung di ako nagkakamali, 6 million yung maximum na pwede mo utangin sa Pag-ibig. O given na na-maximize natin yan, pwede ko naman umutang sa bangko naman ngayon. Kasi dati ko nang ginawa yan. So pwede ka actually, basically home loan pa ang tawag rin dyan. So, uutang ka na uli sa bangko ng pera, pambili ng lupa, saka mo patatayuan. Kasama yun sa utangin mo, pangbili ng lupa at pagpapagawa ng structure. Again, ganun uli. 200 square meters, gym, 4 na, kung pwede 5, kasi pwede yun. 4 o 5 pinto ang apartment. Then again, yung pambayad mo doon pa rin manggagaling. Di ba? Ako, very confident ako doon kasi nagawa ko na to dati. So 2019, pakita natin, 2019, umutang ako nung property ko. Yung kauna-unahang sariling bili ko na property, 2019. Fast forward, 2024, nabayaran ko siya 5 years to pay. So, yung pakita natin, yung bahay na yan na makikita nyo, nandyan yung bahay ko, nandyan din yung gym ko. Ang malupit niyan, yung gym lang talaga ang source of income noon para mabayaran yung utang ko na bahay at lupa. Eh what more, kako? Kung meron ka ng gym sa baba, tapos may 4 o 5 kang apartment sa taas. So yung gym lang, confident na ako na kaya nang magbayad ng utang ko eh. Eh what more? So ako nga, iniisip ko, sige, given na, tabla na lang. Tabla. Kumbaga, wala nang, hindi lang ako mag-aabono. Yung utang ko, buwan-buwan, na pambayad sa Pag-ibig, pambayad sa bangko, lahat doon naman galing sa kikitain niya. Di ba? So pwede yun, pwede yun. So doon manggagaling ngayon yung ikabubuhay ko. So confident ako, kasi nga, pinagdaan ako na. Di ba? Again, another 2 years yung ititira ko sa Bohol. Bakit? Kasi pwede na naman ako lumipat. Ang sunod ko talaga iniisip ko, it's either Coron or El Nido. Di ba? So paulit-ulit yung cycle na yun. So every 2 years, gusto ko lumipat na lumipat. Gusto ko lumipat na lumipat para ma-experience ko, mabuhay sa iba't ibang lugar, ma-widen, mapalawak mo yung mundo mo. Kasi ilan ba sa atin, katulad ako, dito na ako pinanganak sa Cavite City. So kalimitan ganun eh. Dito ka na pinanganak, dito ka na mamamatay, napakaliit ng mundo na gagalawan mo. Pero ako, namulat kasi ako na ang lalaki-laki pa ng mundo. Marami ka pang pwedeng gawin. So yun yung plano ko. Ang magkagandahan kasi nito, di ba, sabi ko nga, 75 years yung average lifespan. Pagpalagay mo lang, 20 years doon, matitira sa akin, quality. Yung 5 years, hindi na. Di ba? So, let's say, sa 20, healthy pa yung katawan ko. Yung last 5, may sakit na. So, kung may healthy na 20 years pa ako, ibig sabihin, kaya ko pa, kung uulit-ulitin ko yung 2 years na yon, kaya ko pa makaipon ng 10 na property. Every 2 years, makakakuha ako ng property, uutang ako sa bangko. As long as maganda yung maganda yung credit transactions mo doon sa mga bangko, credit standing mo sa mga bangko na nakapagbayad ka on time, at sa tingin ko, makakaulit ka na makakaulit. Kasi ang gagawin mong collateral kasi, yung property rin na
bibilhin o utangin sa bangko. So imagine, ako, nakafocus na ako sa retirement. Ako, paiba-iba na ako ng lugar na tinitirhan. Ako, iba-iba na yung ginagawa ko. 'Di ba? Pero, along the way, bukod sa maiiwan ko na mga negosyo na makikita nyo, Gym Republic, Gym Depot, along the way, hindi man ako actively na nagtatrabaho or nagnenegosyo, nakakaipon pa ako ng property. Di ba? So, ibig sabihin nun, kung kunin na ako ni Lord, pagdating ko na 75 years old, bukod sa nakikita nyo sa likod, so bukod sa mga Gym Republic na makikita nyo at magsusulputan, may maiiwan pa akong another 10 property sa mga anak ko para pag wala na ako, sila naman ang magpapatuloy nung nasimulan ko. Kasi kung nagawa ko to ng 50 years old ako, ano yung pipigil sa mga anak ko na gawin yan pagdating ng 30 years old na sila? So yung eldest ko ngayon is 25 years old. So i-enjoy pa niya yung buhay niya. Mag-start siya nung ginagawa ko ngayon, mag-start siya at the age of 30. So imagine mo, kung 30 siya nagsimula, uulit-ulitin niya yung ginawa ko, yung retirement na pinapangarap ng iba sa edad na 55, 60, kayang gawin ng anak ko yan sa edad na 30. Diba? Again, minsan kinakain tayo ng sistema. Minsan lang tayo mabubuhay. Lahat tayo, pag minsan nakafocus, paano tayo mabubuhay? Tatrabaho tayo, nagnenegosyo tayo. Nalilimutan natin na nalilipasan na pala tayo ng panahon. Diba? So, by the time na ma-realize mo na nalipasan na tayo ng panahon, pagdating mo na 60 years old, doon mo ma-realize, teka lang, ano pa yung pwede kong gawin? Kaya ko pa bang gawin? Diba? So habang maaga, kaya ko kinukwento kasi habang maaga, kaya mong gawin to. Regardless yan kung ano edad mo ngayon. Kung 30 ka, 40, 50, actually kahit 60, pwede ka pa mag-start. Kailangan mo lang ng tamang direksyon. Kailangan mo ng proper mindset. Tsaka lalakasan talaga ng loob. Kasi sa totoo lang, yung mga nakaka-survive, yun yung malalakas sa loob. Hindi porket malakas sa loob nila, mananalo na sila. Pero at least may chance silang manalo. Kesa dun sa feeling safe ka na nandyan ka, tapos balang araw, darating yung panahon, kapag iwanan ka ng, nawalan ka na ng kabataan, nawalan ka na ng lakas, so wala ka ng panahon. So habang maaga kapatid, pwede mong planuhin yung buhay mo. And again, malay mo, meron na ako isang page pa, yung RP Protasio. I hope, papakita natin. Yun, nagsisimula pa lang ako doon sa page na yun. Yun yung lifestyle ko. Yun yung gusto kong ma-share sa inyo. Bukod doon sa mga pwede nyo matutunan sa akin sa pagninegosyo, ibang side ko naman yun. Yung lifestyle ko, ibang side naman na yun. So gusto ko rin ma-share sa inyo. So again, kung natapos mo tong video na to, marirealize mo na tong gym business na to, na nakikita mo sa likod ko, pwede pala yan maging kasangkapan, pwede yan maging tool na makakatulong sa'yo para sa pag-retire mo. Diba? So, hindi lang gym business ang pwede mong paggawan yan. So, maraming klaseng negosyo. Pero ako, base sa nag-i-experience ko sa gym business, kasi isang beses ka lang mamumuhunan, napakaliit ng maintenance niyan, palangis-langis ka lang, pang matagalan yan. Actually, di ba sabi ko magre-retire na ako, yung mga gym business na yan, kung wala na ako, kaya pang manahin ng mga anak ko yan, tatagal pa yan. Anong negosyo, kapatid, ang naiisip mo na pwedeng 10 years, 20 years nandyan pa rin at pwede mong iwan sa mga anak mo? Di ba? Kasi bibihira yung ganun. Alam naman natin na yan, marami na tayo patunay dyan. May mga gym dyan sa lugar nyo na 10 years, 20 years nandyan na. Kinakalawang na, ilang beses nang pinipinturahan. Yung may-ari, matanda na pero alalaki ng katawan, nandyan sila na patunay na ang gym business pang matagalan. So kung napapanood mo to at wala ka pang iniisip, wala kang plano, OFW ka, sa ibang bansa ka, gusto mo mag-stay good for sa Pilipinas, baka makonsider mo yung gym business. Kasi ito, mas madaling patakbuhin to. So kung magre-retire ka or magpaplano ka mag-retire, baka makonsider mo yung gym business. So kung meron kayong katanungan, PM nyo lang ako, message lang kayo, comment lang kayo dito para masagot natin isa-isa. Ako po si RP na Gym Depot. Gandang araw po.